Wow, ang ganda. Ayan. So good morning po sa aking mga viewers. Bali, welcome po ulit sa panibagong vlog ko for today. Welcome po dito sa Greenfield Realty. So once again, I'm Olive, your site locator. And then for today's video, nandito po ako ngayon sa San Francisco, Quezon, kung saan bibisita po ako ng isang overlooking na property po. So ayan, kitang-kita na po agad natin. So bago tayo magsimulang mag-vlog, mag-ikot ng property, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa aming mga iba-vlog na mga bagong properties po. So tara, sama-sama po natin ikutin si overlooking dito po sa San Francisco, Quezon. So yan, ikot ako dito sa may left side muna po tayo. Isa-isahin natin yung part by part po niya, yung side by side niya. So ito po yung ibang part niya. Ayan, daming niyog. Bali po dun sa may pinanggalingan ko, doon may mga tanim na mais. So nagtanim sila ng mais po dyan, no? And then mamaya pupunta ako dun sa may pinakatuktok para makita ko pa yung ibang overlooking. Pero dito pa lang sa may pinanggalingan ko rito, tanaw ko na talaga yung buong San Francisco na po ata yung natanaw ko. So napakagandang property. Kagandahan po nitong property na to, tayo po ay may frontage po na maglalaro po sa nasa 100 to 80 meters po. So maganda, pasok na pasok po yung sasakyan. Kaya lang medyo pa-slope po kasi yung pagbaba natin kung papasok po natin yung sasakyan. So maggagawa na lang po tayo ng road. I mean, ilalapad lang po natin yung road na para safe po yung sasakyan po natin kung papasok. Pero dahil sa haba po ng frontage, pasok na pasok naman po yung pinaka 4 wheels po natin kung sakali. Pero dahil nga po medyo pa-slope yung pagbaba po, I mean po medyo hindi naman siya pabulusok, pero gawa na lang po natin ng pinaka daan or ipapatag po natin yung daan kasi parang ganito po yung pinaka style niya. So magbababa tayo pa gradual po na ganun kung sakali po ibababa po natin yung pinaka sasakyan po natin. So yan, lakad pa rin po tayo. Mamaya papakita ko yung yung pinaka overlooking niya, pero mamaya dito muna tayo mag-ikot-ikot dito sa may left side. So yan, diba? Ang ganda. Sa niyog pa lang, panalo ka na dito. So ito po ay mayroong nasa 500 kapuno ng niyog. Bali, hanggang dito na lang po yung pinaka-property po. So papaganyan na po tayo. Ayan. So dito pong part na to, yung medyo maraming niyog na yan, hindi na po yan kasama. Balik tayo dun sa may unahan, and then punta naman tayo sa may pinaka right side. So yun naman tingnan natin. Bali po tayo ay nasa 4 kilometers po para makalabas po tayo ng pinaka provincial road po. And then yung daan naman po, explain ko muna po sa inyo. Bali yung daan po natin is totally hindi pa po nasisemento. Yung 4 kilometers po na yon na binaybay po natin. So, hindi naman po ganun kapangit yung daan kasi hindi naman siya ganun kaputik. Pero dahil medyo mabato, maraming pinong bato, tingin ko po ay hindi po papasok po yung mga kotse, yung mga mabababa. Kasi baka po sumayad tayo. Pero kung ibang sasakyan na medyo mataas, pasok naman po. So, intayin na lang po natin magawa yung pinaka-road. Dito naman po sa San Francisco, makikita naman po natin ang dami ng mga nagawang road dito. So mas priority po talaga ng mga taga San Francisco na i-develop po talaga yung mga road. So hopefully po mga ilang taon pa magagawa naman po yan. So good for investment lang po itong property na to. At the same time, maganda rin po maging bakasyonan. Yan, pag-alagaan po natin ng mga hayop. Maganda siya. Kagandahan po nito, wala tayong dadaanan na right of way. Tabing-tabi po tayo ng barangay road po. So maganda siyang property.
Kaya lakad pa tayo. Bali tayo po ay nasa 30 kilometers para po makarating po tayo ng pinaka-town proper. So medyo malayo, pero kagandahan naman po doon sa 30 kilometers po na yon, cemented road na po lahat. Ang gaganda talaga ng road dito. Yun lang po masasabi ko. Napakaganda po ng mga road nila. Talagang dinevelop po talaga nila. So safe na safe po ang ating sasakyan. Wala tayong mga rough road na dadaanan po. Ano? Ayun, nakitang-kita natin yung overlooking. Bali, kompleto na po tayo. Ano? Meron po tayo yung source ng kuryente dito. Yun yung nasa tabi po ng barangay road. So, nakita ko naman yan kanina. Mamaya papakita ko pa rin sa inyo paglabas ko. And then, meron po tayong source ng tubig dito. So, yung iba daw po, nagkakaroon ng deep well. Pero meron daw po ritong pinakasapa. So, mamaya titignan natin yung mapupuntahan natin. Ganda. Kagandahan din po nito, medyo mababata pa po yung mga niyog po natin, ano. So medyo matagal-tagal pa po natin pakikinabangan. So yan, bali pumunta pa po ako sa may pinakadulo. And then kung mapapansin po natin tong mga karamihang na niyog niya, and then may bakod po na yan, yan po yung pinaka-boundary po niya, ano. So itong mga niyog na to, yan tinatamaan po ng camera natin, kasama pa po yan. And then kung mapapansin po natin, meron po tayong red na bubong doon. So kung sakali po i-avail natin itong property na to, hindi po tayo mapapanglaw kasi meron na pong mga nakatayong bahay dito. So pinaka-boundaryhan po niya, yun po yung pinaka-landeras po niya. Ayan. So yan, pasok tayo dito sa may pinaka boundary. Lapitan lang natin ng konti para makita natin. So may mga ilan po tayo mga hardwood po dito, ano. So hindi naman ako familiar dun sa mga hardwood na yan. Pero may mga ilan-ilan. Pero ang pinakatanim lang po talaga niya is ayan, niyog lang. Ang kagandahan din po nito, itong property na to, napakaganda yung pinakalupa niya. So kahit putik, hindi dumidikit sa tsinelas yung pinakaputik. Ang sarap mag-ikot-ikot dito para mamasyal, lalo kung meron kang motor. Yan. Kagaya ng sabi ko, yung electric bike, ang ganda rin dito. So ito na po yung pinaka-boundary po, ano, kung saan nakikita nyo po yung pinaka-bahay na yan. And then yan, sakop pa rin po yan. Yung palibot ng niyog na yan, sakop po yan. Hanggang doon, yung mga niyogan na yan, sakop po yan. So yan, ikot pa rin po tayo, ano. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na halos tanaw ko na yata yung buong San Francisco. Ayan. So kung nandito po kayo sa may kinatatayuan ko, ang ganda ng view. Talagang nakaka-amaze. Wow, ang ganda. Grabe. Wow. Ay talaga naman, ang sarap ng hangin dito sa may pinakatuktok. Alam niyo, kagandahan po nitong property na to, yung pagka-overlooking niya, hindi siya ganong katarik or matarik, yung mataas. Kumbaga napaka-smooth. And then kagandahan po nito, safe po tayo sa mga bagyo po, ano. Kasi pag masyadong mataas po yung pagka-overlooking, lalo kung may bagyo, yun po medyo malakas yung tama ng hangin. So medyo nakakatakot. Pero itong property po na to, kagandahan nito, napaka-smooth po nung pagka-overlooking niya. So hindi ka hihiraping akyatin, babain, ikutin. And then kagandahan po nito, yung sasakyan natin, kayang-kaya siyang ahunin po, ano, kung saan man po tayong part pupunta. So napakaganda.
Uy, tanaw na tanaw ko na talaga yung buong San Francisco. And then explain ko lang po about dito sa documents po ng property po na ito. Tayo po ay CLOA title, and then ito po ay 19 years nang matured. So pwede na po siyang ibenta po ano. And then ito po ay merong dalawang title. So sabay na pong binebenta po iyan. So ito naman po ay nasukat na po ano. So alam na po nila yung pinaka boundaryhan niya, and then alam na po namin yung pinaka mga landeras po niya. So ayun po, kanina tinignan din po na aming mga kasama yung pinaka boundary to another property. So nag-iikot na po sila habang nagbi-video ako dito sa may taas. So buhay naman po sila owner. So safe na safe po tayo. Tuwan-tuwa talaga ako habang iniikot ko tong property na to. Talagang ay mapapawaw ka talaga. Ang ganda. Dito sa part na to sa kinatatayuan ko po ano, napakagandang magtayo ng isang bahay po dito. Talagang halos tanong mo po talaga yung mga ibang overlooking dito sa lugar na to, katulad yan oh. Parang may Carabao grass. Ganda. So yan, lalabas na po ako ng pinaka property. Papakita ko naman po sa inyo yung pinaka road po niya ano. So pakita ko sa inyo na talagang siya ay along Barangay Road, and then meron po tayong nasa 100 to 80 meters po na frontage po ano. So yan, lalabas tayo para makita nyo lahat. Itong property na to, maganda po rito yan, tamnan ulit natin ng mga niyog, and then yan, may mga mais nga pong nakatanim dito. At ito po palang property nito, sorry po kanina ano, babawiin ko lang po yung sinabi ko. Ito pong property na to ay magkakaroon po tayo ng source ng tubig once po nagkaroon po tayo ng deep well. So napaka babaw naman daw po kasi ng balong ng tubig. So pwede po magkaroon ng deep well. Doon sa may part na yan, pwede daw po magpalagay dyan. Kasi pag daw po naulan ay medyo nagtutubig doon sa part na yon. So kompleto na po itong property na to along Barangay Road. Meron po tayong source ng kuryente. Ayan, kung saan nandun yung pinaka road po natin, ayun po yung kuryente po ano. And then yung nga po yung tubig. So magdi-deep well na lang po tayo. So lakad tayo. Maganda pong maging road kung sakali po ano, dito po kasi kami pumasok. So pwede rin pong lumusong yung sasakyan pababa dito. Pero medyo mataas po ng konting-konti lang naman po. Pero kung sakali po, ayaw na po nating magpa-develop ng or magpa-tab-tab ng daan, pwede po tayo dito magdaan dito po sa may gawi dito. Ayan. Pag ganun po ano. So lusot din po niyan is Barangay Road din po. Kung saan nandun yung pinaka-frontage po natin. Tara, lakad tayo. Labas tayo para mapakita natin yung pinaka-road niya. So yan, nandito na po ako sa may pinaka-road. Pero napansin ko po, ano, meron pong mga mahoganihan dito sa merong pong pinaka-frontage po niya. So pasukin ko muna ha. So kasama pa rin to ng property. Karap siya ng kalsada, bali. Kaya may puno tayo ng sampalok. Ang lalaki. And then punong-puno siya ng mahogany. Wow. Ayan, daming mahogany. So kaharap po siya ng kalsada ha, yung mahoganihan. Siguro I think nasa 500 tong kapuno ng mahogany na to. And then 2 puno ng malalaking sampalok. Kung sakali po, meron po ako hindi nabanggit dito sa aking vlog. Meron po kaming description po sa baba. Ano? So, pakiclick na lang din po iyon, and then nandun po yung pinaka-price po natin. Ayan.
iikutin natin konti para makita natin yung kagandahan ng mga puno ng mahogany. Ang dami, oh. Ang dami ng bahay pati dito, hindi ka na mapapanglaw. Kagandahan nito, daan na daan lang po talaga yung hihintayin nating masemento. Yung bahay, yung mga kabahayanan, okay na siya, lahat sila may line na ng kuryente. So yung bali na dito na po kasi may pinaka-barangay road po, ano. Ayan. So ito po yung pinaka-itsura ng lupa natin. So medyo mabato lang siya, pero hindi siya matubig. So yan, hindi na kayo mapapanglaw kasi mayroon lang siya mga bahay. Ayan po, oh. And then ito naman po yung kabila. So yun po yung nakalain ng kuryente natin. Ayan. So yung daan lang po yung pinaka-i-develop po dito, no. Pero kagandahan, ayan na po, may kuryente na. So soon yan, i-develop na po yung kalsada na. And then may budget na rin daw po para dyan, ano. So dito po yung pinaka end nung frontage po natin, and then doon magsisimula sa may pinaka-poste po na yun. So yan po ay maglalaro sa nasa 80 to 100 meters po, ano. So yan po, kung sakali magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So ready na po tayo for reservation po, ano. So once again, I'm Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty. So yan po, thank you po.